This morning, allow me to share with you the passage from Isaiah chapter 9, verses 6 to 7. And I will be talking about, to us, a child is born. To us, a child is born. Maybe this topic is out of season already because our Christmas celebration is already past. Kahapon ang ating celebration ng Christmas nung marami sa atin. But December 25, celebration of the birth of the Lord Jesus Christ is a tradition from the West. You know, Christianity is divided into East and West. Ang Kristyanismo ay nahati sa East at saka West. Characteristically, ang Western Christianity uses Latin as the official language of the church. So Latin po yung lingwahe na ginagamit sa West. And because of this, they are also using different calendar. The calendar that we are using today, ang tawag dyan ay Gregorian calendar. So that's the Western Christianity. So the Western Christianity is celebrating the birth of Jesus Christ on December 25. Whereas the Eastern Christianity, another branch of Christianity that is using Greek as their language, is celebrating the birth of Jesus Christ on January 7. So, technically, kahit ngayon po Christmas season pa kasi January 7 pa para sa mga Eastern Christians, Orthodox Christians, ang birth ng ating Panginoong Jesus. So, is a sort of, difference of calendar kasi ang mga Eastern Christians naman, they are using the Julian calendar. The original calendar that is used by the church on the early stage of Christianity. So, sa Western Christians, sa mga kagaya ng mga Roman Catholic and other Catholic churches, and even Protestant churches that are celebrating Christmas, they are commemorating the birth of Jesus Christ on December 25. Whereas sa Eastern Christians naman, karamihan sa kanila Eastern Orthodox and Oriental Orthodox churches, they are celebrating the birth of Jesus Christ on January 7. So merong difference, malaki ang difference ng kanilang birth. Kanilang celebration ng birth ng ating Panginoong Jesus. This shows that nobody is sure about the real date of the birth of the Lord Jesus Christ. So it should not be an issue among Christians to debate about the real date of the birth of Jesus Christ. What is important is, in our hearts and in our minds, we know that the Lord Jesus Christ is born in our midst. Amen. John chapter 1 says that the Word became flesh and dwelt among us. Ang salita, ang verbo, ang logos ay naging laman, naging tao, at namuhay sa ating kalagitnaan. And that is the essence of the gospel. Na ang Diyos that is omnipotent, na ang Diyos that is all-powerful, all-knowing, in the point of history of the universe, ay ipinanganak sa ating kalagitnaan na buhay kasama po natin, naranasan ang lahat ng ating karanasan, at namatay para sa atin. Napakagandang mensahe ng Ebanghelyo na dapat na wag nating kalimutan at palitan ng jingle bells, ng Santa Claus, ng mga regalo at kung ano-ano pang mga bagay, ng mga reindeer. Because Christmas is not about those things, but it is about the Lord Jesus Christ who is born in our midst in order to sacrifice Himself for every one of us. Haba ako po nanonood sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Odette sa mga balita, sinasabi nila na may mga tao nagsasabi na hindi matutuloy ang Pasko kasi wala na kaming bahay. But whatever the circumstance that we have,
Anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating sitwasyon, the truth remains, Jesus is born in our midst. Ipinanganak si Jesus sa ating kalagitnaan. And the book of Isaiah, chapter 9 that we have read this morning, is about an announcement of the royal birth of the Lord Jesus Christ. Isaiah chapter 9 verses 6 to 7 is a form of announcement that is so early. It is because this passage was written 700 years before the Lord Jesus Christ was born. 700 years bago ipanganak ang ating Panginoon, it has been announced the fact and the reality of His birth. Birth announcements are wonderful ways of sharing and spreading good news and spreading joy. Yung pag-announce po ng kapanganakan ay isa pong napagandang opportunity upang i-share at ipalaganap ang kasiyahan, kagalakan, mabuting balita. Actually, sa ating pong panahon ngayon, birth announcements are accompanied by lavish parties. Di ba yung pag nabuntis yung babae, they are throwing parties para magkaroon ng gender reveal. Tama, no? If you are familiar with that, kasi parang unti-unti nang na sumisikat or nauuso yung gender reveal. Yung ipapakita at ipapaalam sa lahat kung lalaki ba o babae yung kanilang anak. Tama yun, ano? A month ago, nakita ko yung isang taga Saudi na nirentahan niya ang buong building para i-reveal lamang ang gender ng kanyang anak. Imagine yung buong building na pagkamahal-mahal, ano ba yun yung mataas, malaking building doon sa kanila, para lang i-reveal ang gender ng kanyang anak. Kung ano ang kulay ng building, yun ang magiging gender ng kanyang anak. Kung blue, lalaki. Kung pink, babae. And katakot-takot na party ang isinagawa para lamang ma-reveal ang gender ng kanilang anak. And even our God, in His benevolence and in His wisdom, He revealed the birth of His Son through His prophet Isaiah 700 years before His birth. Now let's try to understand the historical context during the time of Isaiah. Kung bakit ni-reveal ng ating Panginoon ang katotohanan patungkol sa kapanganakan ng kanyang anak. Si Isaiah, the book of Isaiah is speaking to people who are living in 3 eras. Si Isaiah po ay nangungusap sa mga tao na nabubuhay sa 3 kapanahunan. Before the exile in Babylon, during the Babylonian exile, and the third is after the Babylonian exile. So ito po yung audience ni Isaiah. Ito po yung kinakausap ni Isaiah sa aklat na ito. Ang mga tao na nabubuhay sa kanyang panahon na hindi pa sila sinasakop ng mga Babylonians, yung mga tao na mabubuhay habang sila ay nasa pang-aalipin ng mga taga-Babylonia, at yung mga tao na mabubuhay matapos na sila'y palayain mula sa Babylonia. So ito yung audience ni Isaiah. And in Isaiah chapter 9 that we have read this morning, Isaiah is speaking to the people of the southern kingdom of Israel, known as Judah. Kung maalala po natin ang history ng Israel, sa panahon ni King Saul, ni King David, at saka ni King Solomon, there is a united kingdom of Israel. Ngunit, during the time of Solomon, napakaraming project si Solomon, napakaraming asawa si Solomon,
Saan kaya kukuha ng pera si Solomon pantustos sa lahat ng kanyang proyekto at sa kanyang lahat ng kanyang asawa at kanilang mga pamilya? Walang iba kundi mula sa taong bayan. So during the time of Solomon, tax were being given to people, asked from people. Hindi lamang ordinaryong taxes, kundi sobrang bigat na mga taxes. And people are groaning. Nagrereklamo na ang mga tao. Hirap na ang mga tao. Ang daming buwis na kinukuha sa amin. Hindi na kami mabubuhay. Nagrereklamo na ang mga tao. So nung namatay si Solomon, siya po ay pinalitan ng kanyang anak na si Rehoboam, and delegates coming from the 12 tribes, from the 10 tribes of Israel rather, appeared to him and asked, "Mahal na hari, pwede bang bawasan ninyo ang tax? Kasi sobrang bigat na ng pamatok na ibinigay sa amin ng iyong tatay na si Solomon." Pero sa katapus-tapusan, Rehoboam decided na hindi pakinggan ang request ng mga tao. Sa halip, ang ginawa ni Rehoboam, dinagdagan pa yung tax ng mga tao. Dinagdagan pa yung pabigat ng mga tao. Kitang-kita niya na naghihirap at naghihikahos ang mga tao. Pero ang ginawa pa rin ni Rehoboam, dinagdagan pa ang hinihingi niya sa mga tao. And people has no other option but to rebel against him. And they set a rival kingdom under the leadership of Jeroboam, a reformer during the time of his father Solomon. At sa dahil nga maganda yung mga political reforms at political ideas ni Jeroboam, ang ginawa ni Solomon ay he sent Jeroboam to exile doon po sa Egypt. At sabi ng mga tao, walang ibang qualified na maging leader ng ating bayan kundi si Jeroboam. So they requested Jeroboam to return to Israel, and they set the northern kingdom of Israel. And this northern kingdom ay capital later sa syudad ng Samaria. And then the loyal two tribes of Israel, yung Benjamin at saka yung Judah, ay nanatili sa southern part. And nanatili sila sa ilalim ng dinastiya ni David. So yung dalawang tribes, yung Benjamin at saka yung Judah, nanatili sa dynasty ni David. And for hundreds of years, this political situation is in place. However, as time goes by, they were threatened by their enemies. So in chapter 9 of Isaiah, the southern kingdom of Judah is experiencing political pressure from the neighboring kingdoms of Israel and Syria. Sabi noong hari ng Israel at ang sabi ng hari ng Syria kay Haring Ahaz ng Judah, makipag-alyansa kayo sa amin. Nang sa gayon, matalo natin ang mga Babylonians. The kings, the neighboring kings of these kingdoms, kingdom of Israel and kingdom of Syria, are asking King Ahaz of Judah to form a coalition against Assyria. However, King Ahaz is afraid with these people. Natakot siya sa mga Assyrians. So ang ginawa po ng hari,
Kinuha niya yung mga ginto sa templo, kinuha niya ang mga treasures ng ating Panginoon, at ipinadala niya sa mga Assyrians as a ransom. Sabi niya, ito po ang amin pong kaloob sa inyo. Huwag niyo lamang kaming sakupin. Huwag niyo lamang kaming sakupin. So Isaiah is speaking to people who are in the situation that they feel that they are powerless, that they are afraid of the rulers, that their enemies are growing in strength, in number, and are tightening their grasp against them. Ang mga tao po sa Judah na kinakausap ni Isaiah during this time ay mga taong ang pakiramdam nila wala silang kwenta. Mahina sila, wala silang kapangyarihan. Puno sila ng takot, puno sila ng pangamba. At sa palagay nila, wala silang choice, kundi ang sumunod lamang sa kagustuhan ng mga taong ito. And as I read this passage and this historical context of this book, I am also thinking about our situation. Sometimes we feel powerless. Dito po sa COVID-19, nagkaroon ng alpha variant, ano pa? Beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Tapos nag-skip sila sa new at saka sa xi, sa xi. Tapos meron tayong ano ngayon, Omicron variant. Ang dami-dami ng variants. Parang natalo na yung Sunsilk sa variants ng COVID-19. We think that we are powerless. Para ang hirap gumalaw. Ang hirap ng sitwasyon. Ang hirap ng ating kalagayan. And together with that is the economic situation that we have. Siyempre, marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho, natigil sa hanap buhay, and so on and so forth. Yung balak natin na mag-invest, hindi muna natin na isagawa. May mga negosyo na nagsara. May mga professionals na natigil sa pagtatrabaho because of restrictions. This is the same feeling that are being experienced by the people of Jerusalem. However, Isaiah would like to remind them that there is God that is for them. Amen. Gustong palalahanan ni Isaiah na merong Diyos na kakampi nila. Anong sinabi sa Biblia? If God is with us, who can go against us? Kung sa sitwasyon na ikaw ay gipit na gipit, sa isang sitwasyon na parang wala kang magagawa, sa isang sitwasyon na parang lahat sa iyong nakapaligid ay laban sa iyo, nais ipaalaala ni Isaiah that there is God that is for them and with them. Kaya kung kayo po'y nasa sitwasyon na parang wala kayong magagawa at nais yun ang mag-surrender, always remember, God is with us. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Anong sabi ni John? Do not fear, little children. Huwag kayong matakot, aking mga anak.
Because he that is in you is greater than he that is in the world. Ang siyang nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa mundo. Naniwala ba tayo ng ating Diyos ay mas makapangyarihan kaysa kanino paman? Naniwala ba tayo ng ating Panginoon? Hallelujah! Na sumasa atin ay may magagawa sa lahat ng bagay? That is the truth that Isaiah would like to tell to these people. Do not forget that God was for them. And God is not against them. Actually, ang kautuhanan, marami nagsasabi, ang Diyos galit sa akin. Ang Diyos pinaparusahan tayo. It has some truth on that. But the truth is, God is loving us. Ang iniisip natin na parusa ng Diyos ay pagtutuwid ng Diyos. Kasi ang parusa nanggagaling yan sa puot. Samantalang ang pagtutuwid nanggaling sa pag-ibig. Ang parusa ay upang tayo'y sirain, wasakin, lumpuhin at patayin. Ang pagtutuwid naman ay upang tayo'y mapanuto at magawa natin ang tama at ang kalooban ng ating Panginoon. Pag tayo po nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay at ng kahirapan sa buhay, parati po nating tandaan, ano kaya ang nais ipagawa ng Diyos sa akin? Ano kaya ang nais ipakita ng Diyos sa akin? Ano kaya ang nais i-demonstrate ng Diyos para sa akin? And among Isaiah's prophecies about the future defeat and exile of Israel and even the succeeding return, he also included these two prophetic visions of a child who would represent God's presence, embody the characters of God, and bear the responsibility of governing these people. Makikita po natin that in this passage na atin pong binasa kanina sa Isaiah chapter 9, the very character of Jesus. First, makikita po natin yung Wonderful Counselor and Prince of Peace in Isaiah chapter 9 verse 6. Actually, this title of this child occupy a mortal human in a time when Judah is desperately needed wisdom and peace. This would have been traits that they greatly desired of a leader. So yung characteristic or yung title ni Jesus Christ na Wonderful Counselor and Prince of Peace, nagpapakita po ng napagandang character ng isang leader. A leader that is full of wisdom and a leader that desires peace. But the another two titles, Mighty God and Everlasting Father, are names that apply to God. And Isaiah would like to say that you should expect that God will be born and will live among you. Ang Diyos ay maipanganak at mabuhay sa inyong kalagitnaan. So Isaiah chapter 9, verse 6, provides us the reality of the dual nature of the Lord Jesus Christ. The Prince of Peace and the Wonderful Counselor describes the human nature of the Lord Jesus Christ. And then the Mighty God and Everlasting Father describes the divine nature ng ating Panginoon. Isa-isahin po natin ang mga bagay na ito. And as part also of introduction for our
annual theme for the year 2022, Kingdom Living, I would like to show something about this God-man who is a king that will be reigning in his kingdom, in his government, as stated in verse 7. So tingnan po natin ang unang title ng ating Panginoon. He is the Wonderful Counselor. Our response, let us follow Him. Jesus Christ is the Wonderful Counselor. And our response, let us follow Him. Wonderful Counselor literally means a wonder of a counselor. Yun palang literal na translation ng Wonderful Counselor sa Hebrew. Wonder of a counselor. And the word wonderful means marvelous, extraordinary, beyond normal capacity to perform. In other words, the counsel of this God-man who will be born in the midst of people transcends human wisdom. He doesn't need or want anybody's counsel because He Himself knows everything. Kaming mga pastor, marang magaling naman kami mag-counsel, Sister Helen. Pero ang totoo, kailangan din namin ng tagapayo. Kailangan din namin na magpapaalala sa amin. Kailangan din namin may somebody who will rebuke us and will teach us. Kailangan po namin ng mga tao na magsasabing, Pastor, mali yung ginagawa mo. We need those people. We need people who will remind us. Why? Because we are also human beings. We have also our own limitations. We have also our own blind spots. Pero ang title ng bata na ipapanganak, na ipinahayag ni Isaiah, he is known as the Wonderful Counselor. Kahanga-hangang tagapagpayo. Why? Because His wisdom is beyond, transcends human wisdom. The term counselor is not what we think today in terms of a therapist. Di ba pa may problema ka, mapunta ka kay pastor. Sabi, Pastor, may problema po ako. Okay lang po yan. Pag kayo po nangailangan ng counseling, punta lang kay pastor. Pero mag-text muna sa number 0946-403-4646. Kasi baka wala si pastor during that time, sayang lang pamasahe. Mag-text po ha, kung kayo po may pakailangan, wag niyo pong isipin na sobrang busy si pastor. Actually, busy talaga si pastor. Pero kung kailangan ninyo si pastor, just message me, magsischedule ako para sa inyo. Praise God. So, ba't nawala na ako? Ang counselor, isip natin, they are psychological therapists. If you are confused in life, you don't know what to choose, a left or right, red or black, or whatsoever, you need a counselor. If you are facing a new stage in your life, gusto niyo mag-asawa, ano pa ba? Gusto niyo nang magkaanak, or magkakaanak na kayo, nabubuntis na kayo, di ba kailangan mo ng somebody who will be talking to, talking with? Kailangan mo ng isang taong makausap pag ganyang sitwasyon. Pag ang iyong mahal sa buhay ay pumanaw, you need somebody to talk to you. And counselors are wonderful people who can help you in this situation. Yan ang isip natin sa counselor. They are the one who are helping us in order to malagpasan natin ang krisis na ating kinakaharap. And that is also the Lord Jesus Christ. However, the term counselor is more than a therapist. Ang counselor po sa passage na ito is more than a therapist. Because counselor in this passage
bears the meaning of a military strategist. Kung sa Griegong army yan, ang military strategist are generals. They are the one who are strategizing the move of the army. So, a counselor in this passage is a military strategist. Sa New English Translation Bible, the word is being translated as, instead of wonderful counselor, sa NET, ang ginamit ay extraordinary strategist. Ang gyera, nung unang panahon, hindi nakadepende sa klase ng sundalo, kundi nakadepende sa klase ng general na meron sila. Kaya sabi noong isang general, give me a lion that is being led by a sheep, and give me a sheep that is being led by lion, and I will show you who will win. Sabi noong ng isang author, bigyan mo ako ng isang army na binubuo ng leon, ngunit ang leader nila ay tupa. At bigyan nyo ako ng isang army na binubuo ng mga tupa, pero pinangungunahan ng leon. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang mananalo. And the obvious answer of that is, maring isipin, ang mananalo ay yung mga leon. Pero ang totoo, ang mananalo ay ang mga tupa. Kaya pansinin natin sa picture ng ating Panginoong Hesukristo, Jesus Christ is not only pictured as a sacrificial lamb, but Jesus Christ is also pictured as the Lion of Judah, a strategist, full of power, full of vision. So in Romans chapter 11, verse 34, the Word of God reminds us that His judgment and His ways are unsearchably deep. Ang sabi ng passage, for who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? The Apostle Paul is asking. And this question still hangs in the air to this day. Because He is the supernatural counselor. At wala siyang kapariho. Wala siyang katambal. In any situation, in every challenge, He knows exactly what needs to be done. His plan of action is infallible, wonderful, and right. If you are looking for guidance in life, Jesus is your wonderful counselor. Kung kailangan niyo po ng guidance sa buhay, Jesus is your wonderful counselor. Pray to God, Lord, show me the way. Isaiah predicts that a baby will become an extraordinary strategist. Jesus is our master strategist, able to deliver His people from hopeless situations. Actually, sa mga hopeless situations na ating nararanasan, many of them are created by us ourselves. Sa mga sitwasyon na parang hindi tayo makahulagpos at hirap na hirap tayo, marami sa mga sitwasyon nating ito, tayo din ang may gawa. The same with Judah's situation. However, he is a strategist who can handle situations that look hopeless to us. Isang araw, dahil fishermen kami, di ba matapos na, yung usual kasi na situation dati sa mga mangingisda na gumagamit ng bingwit, hindi sila gumagamit noong yung parang rod na mayroong wheel na may mga reel na ganon-ganon. So usually, pag nakahuli ng isda, pag kinuha po yung nylon, nag-i-entangle sila. So dadalhin ng fisherman pa uwi sa bahay at isa-isahin po itong straighten. Isang araw, sinama ako ng tatay sa
pangingisda. And pag-uwi, hindi ko kayang ma-straighten yung nylon. Ang normal na aking isip, kasi akong tao na I lack patience. Mahina ako sa patience. Ito ang kailangan ko sa Panginoon. Ang unang isip ko, kukuha ng gunting, putulin. Ay, syempre, magagalit yung tatay. Hindi pwedeng putulin yung nylon. By hook or by crook, kailangan mo ma-straighten yung nylon. Kaya usual po naming routine pag ganun ang nangyayari, ang nylon po, dadalhin po namin doon sa pagkalayo-layo, tapos ipaikot doon sa puno ng nyog, tapos ibabalik ulit, tapos hihila-hilahin para mag-straight ng maayos yung nylon at mawala yung parang gusot-gusot sa nylon. I don't know if you saw that kind of activity ng mga fishermen. So kailangan mong matanggal yung mga nuts doon sa nylon. Ay pagkahaba-haba ng nylon. And then, inis na ako, nagalit na ako. Sabihin lang sa akin ay, ibigay mo na yan sa akin. O, pag ibinigay sa tatay, a few minutes or a few seconds, maayos na, tanggal na. Sometimes ganun din ang buhay natin. Pang hindi natin kayang straighten yung buhay po natin, what we need to do is just surrender our lives to the Lord. At may gagawin ang Diyos sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. He is the wonderful counselor. In hopeless situations, if you cannot solve your problems in your own, just tell Jesus. Just tell Him. Because He has never found a problem that He cannot give a solution. Kaya ng Diyos na bigyang solusyon ang problema natin. Second title of the Lord Jesus Christ in this passage is, He is the mighty God. Let us trust in Him. If He is the wonderful counselor, let us follow Him. He is also the mighty God. Let us trust Him. When Isaiah wrote these words, Judah was facing one of its greatest crises. They faced their enemies. What they could do? They have a hard time believing that they could trust God. Sometimes kasi, pag tayo nakaranas ng iba't ibang problema sa buhay, parang hirap na magsabi, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Minsan nawawala ang ating confidence sa ating Panginoon. Lalo na kung tayo nanalangin and God seems na binigo tayo sa ating dalangin. Di ba may mga times na gano'n na parang pakiramdam natin binigo tayo ng Panginoon? Because we are expecting this thing sa ating Panginoon. Bakit hindi niya ginawa? Binigo ako ng Panginoon. Actually, kailanman hindi nang bibigo ang Panginoon sa atin. Yun lang talaga, mas mataas ang paraan ng Diyos kaysa sa ating mga paraan. Kaya isip natin, binigo tayo ng ating Panginoon. But the thoughts of God, the plans of God are higher than our thoughts and our plans. When we think that God frustrated us, it means that He has a higher purpose for us. And sometimes it's hard and it's difficult to process. This kind of reality is hard and difficult to process. Kami mga pastor, parang ganun lang kami magsalita. And then one day, may isa akong kaibigan na namatayan ng tatay, pastor din siya. And then, hindi namin napansin, hindi namin ini-anticipate, na himatay si pastor noong namatay ang kanyang tatay. At sabi namin, bakit naman ikaw hinimatay? Di ba tayo naman ay may pag-asa? Sabi niya, alam mo,
Para ang dali lang magsabing, tayo'y may pag-asa pag hindi ikaw ang namatayan. Pero pag ikaw na ang nasa sitwasyon, parang hindi mo na alam ang kalagayan mo. Hindi mo na alam ang gagawin mo, sabi niya. And I have this kind of understanding na tama din nga naman siya. But one thing na pwede po natin gawin, in every situation that we have, let us just trust God. He is the mighty God. He is the mighty God. The term mighty God means, the word mighty means heroic, strong. So it is paired with the term God, so it means that the heroic and strong God. This child who will be born in our midst possess all the power of God. In other words, He is the omnipotent God. Kaya nga sinabi ng Apostol Pablo that the fullness of God dwells on Him. Kaya nga, kung may plano ang Diyos para sa buhay natin, He is able to carry it out para sa ating buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, walang salita ng Panginoon na kanyang binitawan na babalik sa kanya na walang laman. Na hindi mangyayari. Sapagkat ang plano ng Diyos ay kaya niyang gawin. Kaya nga, noong si Maria ay nabuntis, at tinanong nila sa Panginoon, paano po ito mangyayari? Ang sagot sa kanya ng anghel ng Panginoon ay, walang imposible sa Diyos. With God, nothing is impossible. So who will you trust? Kanino po tayo magtitiwala? Saan po tayo magtitiwala? Walang iba, kundi sa ating Panginoon na kaya niyang gawin ang kanyang mga panukala. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? When you are hurt, to whom will you turn to? When your marriage is falling apart, to whom will you turn to? Where your finances are drying up, kanino ka magtitiwala? Kung ang mga bagay-bagay ay puro mali ang kinahihinatnan, kanino ka magtitiwala? We all trust to someone. Sometimes to ourselves, sometimes to other people. But we always remember, we need to trust in God. Isang araw, bata pa akong pastor, nag-lay hands ba ako doon sa isang tao? Pag-lay hands ko sa tao na aking pinapanalangin, nawalan siya ng malay, Brother Mel. Nawalan siya ng ulirat. Kahit anong gising namin, ginigising namin siya, hindi siya gumigising. I experienced panic. Nagpanik ako, natakot ako, and since then, hindi na ako naglilay hands ng aking kamay. Nagpanik ako, natakot ako. Tapos ang sinasabi ko, Brother Roger, kung buhay lang sana si pastor, kaya niya ito. Ganun ang iniisip niya. Yun ang iniisip ko. Yung discipler ko na pastor, he died. So, iniisip ko parati, kung buhay lang sana siya, magagawa namin ito. Walang mangyayaring ganito. I panicked. Dinala sa bahay yung babae, yung bata na aming nilay hands, walang malay. Siyempre, magalit ang magulang, anong ginawa niyo sa bata? And then kinabukasan, nagising siya, Sister Helen. Kinabukasan pa siya nagising. Pero alam niyo, kahit nagalit yung magulang, nagpasalamat pa rin ang magulang. Sabi ng magulang, salamat. Kahit galit na galit siya, nakatulog yung aking anak. Kasi sabi niya, hindi na natutulog itong batang ito. So kinabukasan, nagising siya. And she was interviewed. Anong nangyari?
Alam mo, ang sabi ng bata, napakaganda ng lugar na aking napuntahan. Ang dami niyang kinuwento, ang dami niyang description, and so on and so forth. But the trauma is in me. Kaya hanggang ngayon, hindi ako naglilay hands sa mga tao. Kung napansin ninyo, sa balikat la ako nang humahawak. Pa ako'y nanalangin. Ayaw ko maghawak sa ulo. Baka mangyari na naman yung nangyaring yon, Brother Roger. Ang isip ko, kung buhay lang si pastor, kung kasama ko lang si pastor, hindi mangyari ito. Sometimes we are placing our trust too much on these people. Minsan inisip tayong, pag buhay pa ang aking asawa, pag dito ang aking asawa, pag dito ang aking mahal, pag dito ang aking magulang, pag dito yung aking anak. Nakakalimutan natin, may Diyos na hindi nangiiwan sa atin. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? He is the one that we can approach to, even in impossible things, impossible odds that we are facing. He is the one we can trust. He is the mighty God. He has all the power necessary for whatever problems that we are facing. He is the one, the only one who can help us. The third title na inintroduce ni Isaiah patungkol sa kay Jesus Christ in this passage, He is the everlasting Father. And if He is the everlasting Father, we can rest in Him. Some translation translates this passage as the Father forever. This child will be the father to me in the best of ways. Loving, self-sacrificing, always looking out for my best. Isaiah chapter 103 verse 13 says, as a father has compassion to his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Fatherly compassion from this child and from this king will never come to an end. He is our Father forever. Back then, during the time of the Israelite and biblical times, the term father often used for a king who protects and supports those under him with care and authority. Kaya nga, kahit sa ating panahon, ang mayor, ang tawag natin ay ama ng bayan or ina ng bayan. Ang presidente, ang tawag natin ay ama ng bansa or ina ng bansa. That's how we call them. And this term, father, means or represents protection, care, compassion, love, self-sacrifice, and looking out for our best. Walang magulang na ipapahamak ang kanyang anak. Amen. Minsan naiisip natin, sobrang istrikto ng aking magulang, hindi ako pinapayagang gawin ito or gawin yan. Pero tandaan po natin, walang magulang na ang nais ay maging boring ang buhay mo. Walang magulang na ang nais ay maging walang kwenta ang araw mo. Ang magulang ay nagnanais ng pinaka-best para sa atin. Pwede bang palakpakan natin ang ating mga magulang? Yan, praise God. Hallelujah. The father, as a term, means to protect and to support those who are under their authority and care, like a father who does for his family. Ang tunay na ama, nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. Ang tunay na ama, naghahanda para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Ang tunay na ama, piniprepare na ang kalang tahanan ay hindi maging source ng kapahamakan para sa kanyang pamilya. And that is the title Father na nais pong ipakita ng ating Panginoon sa atin. This is what Isaiah is talking about. Jesus will be the King who protects
protects and supports His people. After a series of having kings that are corrupt, idolatrous people, nais ipakita ni Isaiah na ang hari na darating ay ang hari na iibig at mangangalaga sa atin. A person who takes full responsibility for us. Not just for a time, but forever. Jesus is able to protect us today. There is nothing that He cannot handle. He is able to protect us from anything. Jesus never gets tired of having to care for so many people. He never loses track of who we are. Ang sabi ng salita ng Diyos, even the hairs ng ating buhok, bilang ng ating Panginoon. Jesus will be a king who protects and supports His people. And even the gospel frequently speak of Jesus' compassion for people that He met. Every time na makita ng ating Panginoon ng tao, ang sinasabi ng salita ng Diyos, He is filled with compassion. Jesus cares for us. Pwede bang pakisabi sa iyong sarili, mahal ako ni Jesus. Jesus cares for me. Yan. If we care for ourselves, mas lalo na ang ating Panginoon. Di ba pag tayo ay nakahawak ng mainit na bagay, ang normal natin na reaction ay alisin ang ating kamay sa mainit na bagay na yon? Normal reaction natin yon. Bakit? Because we care for ourselves. Ayaw nating masunog ang ating bahagi ng ating katawan. Pag tayo po'y pumunta sa mataas na lugar at pag malapit na po kayo sa edge, ayaw nating pumunta talaga doon sa pinaka-edge. Ang gusto natin magkaroon ng safe distance because we cared for ourselves. Hindi natin iniisip yan. Normal na reaction natin yan. Normal na reaction po natin yan. Because we cared for ourselves. But the Lord Jesus Christ cared so much for us. Mas matindi pa ang pagmamahal ni Jesus para sa atin. Bakit? Sabi ni Pablo sa Book of Romans, ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa atin. Noong tayo'y makasalanan pa, namatay siya para sa atin. He really cared for us. If we love ourselves, mas mahal tayo ng ating Panginoon. If we care for ourselves, mas nagki-care ang Diyos sa atin. Ang isang magulang, pag alam niya na ang kanyang anak ay wala sa kanyang kwarto ng 10 oras ng gabi, hindi makakatulog. Tama yan ano? Hindi mo alam kung saan ang anak mo? 10 oras na ng gabi, alas 12 ng gabi, ba't wala ang anak mo sa kwarto mo? Hindi ka makakatulog. Hindi ka makakapahinga. You are thinking of many things. Saan kaya ang anak ko? Ano kaya ang kanyang kalagayan? Ano kaya ang sitwasyon sa oras na ito? Magandang isipin ng ating Diyos ay Ama din po natin that is caring for us. Kung tayo po ay naliligaw ng landas, iniisip ng Panginoon ang ating sitwasyon, iniisip ng ating Panginoon ang ating kalagayan. In fact, ang sinasabi ng ating Panginoon, iniwanan niya ang 99 na kanyang mga tupa upang hanapin ang kanyang nawawalang mag-isang tupa. Nung nawala ang kanyang coin, ang ginawa ng babae sa parable ng ating Panginoon, nilinis niya ang buong kabahayan. Hinalukay niya ang lahat ng kanyang gamit para makita lamang ang coin. Ganun ang ginagawa ng Diyos para sa atin. The Lord is not only thinking about us, but He is also calling for us and searching for us. At salamat sa Panginoon, natagpuan tayo ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Natagpuan tayo ng Panginoon. And then, if we continue the parable,
Noong bumalik yung kanyang anak na alibugha, anong ginawa ng tatay? The father restored to that child what has been lost to him. Binigyan siya ng bagong singsing, binigyan siya ng bagong damit, binigyan siya ng bagong sandalyas at pangyapak, kinatay ang pinakamataba niyang alagang hayop, at nagpa-fiesta ang kanyang tatay. The same is true, nung nakita nung babae ang kanyang nawawalang coin, tinawag niya ang kanyang mga kapitbahay at sinabi niya, pumunta kayo sa bahay namin. Magpapaparty ako, sapagat ang nawawala kong coin, nakita ko na. Mga minamahal at iniibig sa Panginoon, sa isang kaluluwang nanumbalik sa ating Panginoon, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kalangitan ay nagdidiwang. At tayong nasa fold ng ating Panginoon, tayong nasa kawan ng ating Panginoon, patuloy po natin na hanapin, kasumpungin at katagpuin ang Diyos sa ating buhay araw-araw. Why? Because He is our loving Father, everlasting Father, that loves us, that cares for us, and we can rest in Him. No matter what we are facing today, take this to your heart. He takes full responsibility for us. What we need to do is just rest in Him. Yung word na, let the will of God be done. Yung word na, I trust God. Si Brother Roger, ang pating sinasabi niyan, praise the Lord. Nag-Bible study kami, yung aming na Bible studyhan na contact, wala doon sa bahay. Di ba, Brother Roger? Wala doon sa bahay. Sabi nung tao ay, wala po dito. Ang sagot ni Brother Roger ay, praise God. Nainis ako kay Brother Roger, praise God siya. Pasensya, Brother Roger. Pero yun talaga ang naramdam mo, praise God sa Brother Roger, ay hindi natuloy yung aming gagawin. Yung parang, yung feeling of frustration ba, Sister Helen? Maramdaman mo, bakit magpe-praise ka si Brother Roger, hindi natuloy? Yun pala, pag alis namin doon, may iba kaming nakasalubong na tao, tumanggap sa Panginoon. Mas naintindihan ni Brother Roger yung idea na ang Diyos ay may layunin even in our frustrations. Ako ay, bata pa ako kasi Brother Roger I am frustrated. Bakit magsasabi ang tao itong, praise the Lord, samantalang hindi natuloy ang kanyang plano. Pero sa mga bagay na hindi natutuloy, parating may layunin ang Diyos. Hallelujah. Kaya pag alis namin doon sa lugar na yon, may nasumpungan kaming isang tao, tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Mas malaking kagalakan para sa kaharian ng ating Panginoon na may isang kaluluwang tumanggap sa Kanya. God takes full responsibility for us. What we need to do is to trust Him. And the last title na meron po sa Isaiah chapter 9 verse 6 is, He is the Prince of Peace. And what we can do, let us bow before Him. He is the Prince of Peace. Let us bow before Him. Actually, walang makakamatch sa ating Panginoon. He conquers all. He conquers the heart of His people. And He will start something as a child. In verse 7, the Word of God says, will never stop growing, and He will do all this without force, but by disarming His enemies, and brings peace. Kaya pansinin po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Ang kanyang pakikipagbaka ay hindi yung normal na pakikipagbaka. Sa kanyang pakikipagbaka sa kadiliman, sa kanyang pakikipagbaka sa kasalanan, sa kanyang pakikipagbaka sa kamunduhan, what He has done? He offered His life for us. He offered His life for us. He died at the cross for us. Minsan merong nagtanong ng ganito, kung ang Diyos ay makapangyarihan,
Bakit hindi niya tinitigil ang lahat ng kasalanan? Kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit hindi na lang nauubos yung mga kurap? Kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit meron pa rin gumagawa ng kasamaan sa mundong ito? Yun ang kanyang tanong. But look at the response of the Lord Jesus Christ on these situations. He just offered His life for us. Inoffer ng ating Panginoon, inialay ng ating Panginoon ang kanyang sarili sa atin. Not by force, not by power, but He has done this by sacrifice. The wonderful plan of our counselor, who has all it takes to accomplish His designs, will only and always do what is right and best for us, and will never use His strong arms in me, and He will never force us. He woos and wins us with kindness and faithfulness and goodness, so that I want to do His will also. Kaya nga, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi niya pinakita sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga kurap. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi niya ipinakita sa pamamagitan ng pagsira ng lahat ng mga evil forces. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi niya pinakita upang hindi na magkaroon ng sakit at karamdaman. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang ipinakita sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo. Nang sa gayon tayo din naman ay ating maipakita at maiparanas din sa iba ang pag-ibig ng Diyos na kanyang ipinaranas sa atin. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus, tayo din naman ay marunong magsakripisyo para sa iba. Tayo din naman ay marunong magbigay para sa iba. Tayo din naman ay marunong umibig sa iba. Tayo din naman ay natutong magpakumbaba, kagaya ng kanyang pagpapakumbaba para sa atin. Mga minamahal at iniibig sa ating Panginoon, sa mundong ito, walang ibang hari at walang ibang Panginoon na pwede po nating kilalanin, pagkatiwalaan, sundin, at sambahin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristong ipinanganak sa ating kalagitnaan, nabuhay kasama natin, namatay para sa atin, at muling nabuhay upang tayo'y kanyang kunin. Magandang umaga, pagpalain tayo ng Panginoon.